Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Marcos, Kapitulo 14. Pagkaraan nga ng 2 araw, ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang lebadura, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y uhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betania, sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan sa nangagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha. At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin, sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha. At kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanuno niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nakatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kaniyang maipagkakanulo sa kapanahunan. At ng unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Paskwa, ay sinabi sa kanya ng kaniyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? At sinugo ang 2 sa kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan, at dooy masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sambahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ko ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang gumabi na, ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw, at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga,
At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aban yaong taong nagkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kaniyang mapagpala ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor, at mangangalak ang mga tupa. Gayunmay pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat makatitisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlog. Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at mangagpuyat. At lumakad siya sa dako paroon at nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunmay, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayunding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog, sapagkat nangabibigatang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at mangagpahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas
na isa sa 12 at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulunga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, "Ang aking hagkan ay yaon niya, hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat." At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, "Rabi," at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaba nila, at siya'y kanilang dinakip. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kaniyang tabak, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kaniyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan." At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad, at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitawan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote. At nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote, at nakiumpok siya sa mga punong kawal, at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay, at hindi nangasumpungan, sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, na sinasabi, "Narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay." At kahit sa papagayod man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote, at tinanong si Jesus na sinabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman? Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo?" Datapwat siya'y hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, "Ikaw ba nga ang Kristo, ang anak ng mapalad?" At sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit." At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, "Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano sa akala ninyo?" At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan, at tinakpan ang kanyang mukha, at siya'y pinagsusuntok, at sa kanya'y kanilang sinasabi, "Hulaan mo!" At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro, sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus." Datapwat siya'y kumaila na sinasabi, "Hindi ko nalalaman."
ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko, at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae, at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, ito ay isa sa kanila. Datapwat muling ikinaila niya, at hindi naglaon. At ang nangaroon ay nagsabing muli kay Pedro, sa katotohanan ikaw ay isa sa kanila, sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka, bilang pangalaway, tumilaok ang manok. At naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlog. At nang maisip niya ito, ay tumangis siya.